Ako po si Sherry Angcal, 43 years old, nakatira sa Dasma, Cavite. Ako po ay may 5 anak and then sinikap ko na maghanap ng trabaho na makakatulong din sa mga anak ko, sa asawa ko. So hindi ko po alam kung paano matulungan yung asawa ko. Naglabada ako, namasukan ako, nagtinda sa karinderya, helper. Ngayon, dito tumulong ako sa magulang ko. Tapos, nagtinda kami sa kantin. Simula 2005, nagtitinda po kami karinderya. Tapos, nung dumating yung pandemic, maraming tao nagbibenta ng doormat. Nakawa naman ako, sabi ko, start yun, 1.5 yung puhunan ko, binili ko. Tapos po, mabenta siya, naubos agad ng day na yun. Tapos, bumili ako sumunod 300 nabibenta. Pero po, ano po yun, yung mga dumadaan lang po ang bumibili noon. Nag-walking lang sila, binibenta nila sa mga Tagaytay, ganyan, dinadala nila doon. Yun po nag-start. So, manap po talaga kami ng kukuha ng doormat namin. At the same time, mabibili din namin po yung mga tao, mga gumagawa ng mga bilog, mga doormat na rolling lang po. May kukuha po ng mga stocks nila. Habang po nag-aantay po ako ng mga nagbebenta, nananahi po kami ng bilog. Yan, katulong ko po yung si Ate Mela, minsan mga anak ko, minsan salansan po ng bilog. Tapos nananahi ako, siguro mga nakaka-20 or 30, abay, kung tuloy-tuloy, nag-aano ko ng bilog. Piniprepare ko na rin po para pag dumating si buyer. Binabalot po. Pagkatapos ko ng schooling, sasama ko po sila. Minsan po nag-iikot kami, namimili. Sila po taga-buhat, lalo na pag mayroong mga dumating na mga bayan, pipick-upin ako. May mga taga-gawa po kami, taga-salansan. Yung iba po, bahay-bahay po, pinapagawa po namin sila. Pinipick up na lang po namin yung mga gawa nila. Ang mga client na minsan binabalik nila pag hindi maayos yung pagkakagawa. Kasi po, dahil nga dinadala sa mall, kailangan po maganda yung quality. Kaya talagang sinisikap namin yung mga quality, kinukuha na namin. Magaganda talaga yung mga gawa. Ganun talaga ang hanap buhay. Ups and down talaga ang pag-negosyo. Pero po, tuloy pa rin. Hindi naman po kasi yung malls na inayawan nila, meron naman po ibang kumukuha. Kasi dahil nga maraming buyer. Minsan po lalo ng pag-December, nagkakaubusan talaga ng basahan. Opo, hirap po talaga. So, panay tawag po ako ng mga client para kasi po mahirap yung natatambahan kami tapos wala kaming client. Tapos ang dami nagbebenta, hindi mo mabili yung mga nila, wala sila pambiling bigas. Ganun po. Unti-unti po na nakakuha po ako ng mga buyer na humahanap ng maramihan na dadalhin sa mga mall. Yun na po yung kinukuha na nila na regular, na every month, yung mahanap talaga nila, minsan nga 20,000 ang kailangan nila pieces para ma-provide sa bawat SM, sa mga mall. Minsan po sa Baclaran, dinadala sa mga Divisoria. Sinika po namin na matulungan po rin yung ibang tao. At the same time, natutulungan din po kami. Ayun, naawa ng Diyos po, continuous lang po ako na babasahan kahit paano po yung mga anak ko po nakakapag-aral. May mga nabili na rin po kami sa pagbabasahan. Makina po, 3. Yeah. Hindi ko po kinakaya kung nagbabasahan lang. Kasi po, marami pong use ang basahan. Karamihan ko talaga na mga gumagawa niyan, talagang mga wala rin sa buhay. Kailangan po natin silang tulungan. So, at the same time, natutulungan din po nila ako. Kahit mahirap yung pagbabasahan, kailangan lang po samahan ng tiyaga. Kasi po yung iba, kumbaga maliit nila, basahan lang. Marami pong kita ang basahan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi talagang binibigyan pa ako patuloy ng lakas. Kasi gusto ko rin pong ma-inspire sa iba na hindi biyad lang yung marami kang anak para hindi ka magpatuloy sa buhay. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa at lakipan natin ang sipag at tiyaga. Laban.